pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Efren Palyurina. Minsan pa ay nagpupugay sa palatuntunan Ehemplo. Thank you for joining us. Ako po ay humahalili pansamantala sa inyong kaibigang Dan Andrew Cura. Sa Ehemplo ay katuwaan at kaluguran namin na kwento sa inyo ang kwento ng mga kababayan nating Pilipino sa iba't ibang mga larangan na nagpapakita ng mga katangiang dapat nating tularan. Ang Ehemplo ay naririnig sa iba't ibang mga himpilan ng FEBC Philippines sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya welcome po kayong lahat saan man kayo nandoon. Sa Maynila, ito ay naririnig sa 702 DZAS. Sa Bacolod City naman, 1233 DYBS. At sa Davao City, sa 1197 DXFE. At sa South Cotabato, 1062 DXKI. Ito po ay narinig din sa Isabela at sa Santiago, 1143 DZMR. At sa Cagayan de Oro City, 103.3 sa The New J Radio. Narinig din po ito sa Quezon, Palawan sa pamamagitan ng DZRK, 106.3 Radio Kapit Bisig. At kung kayo po ay mas prefer ninyo makinig sa pamagitan ng internet, puntahan lang po ninyo ang FEBC sa iba't ibang mga social media platforms niya. Ang website po ay febc.ph. Diyan din po ninyo mapapanood at makikita, maririnig ang Ehemplo. At kung gamit ninyo ay smartphone na mayroong mobile app ng FEBC, ay pwede po ninyong pakinggan ito sa pamamagitan ng FEBC PH Stream. Maaari din po ninyong sundan o i-follow ang FEBC sa Instagram nito o kaya sa YouTube channel. Hanapin lang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Nabanggit ko po na ang Ehemplo ay nagtatampok ng iba't ibang mga kababayan nating Pilipino. Sila po ay mga ordinaryong mga kababayan natin, mga manggagawa, mga tao sa tahanan, mga kabataan, mga adults, mga senior citizens. Pero ang bawat isa sa kanila ay mayroong kwento. At ang kwentong yon ay kinapapalooban lagi ng mga bagay na pwede nating matularan sa ating sariling buhay. Yung iba sa kanila ay mga professional, yung iba ay talagang may advokasya na para tumulong sa ikabubuti ng buhay ng lahat. At sa araw na ito, kikilalanin po natin ang isang kababayan natin na nagmula sa pamilya ng mga dalubhasa. Itong kanilang pagkakadalubhasa ay nasa larangan ng advocacy sa kalusugan at edukasyon. So health and education, dalawang napakahalagang bagay sa ating lipunan sa mga panahon ngayon. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang ating ehemplo ngayong araw, Dr. Maria Minerva Patawaran Kalimag. Si Dr. Kalimag po ay presently President ng Philippine Medical Association. Siya po ay isa sa mga 2021 Metrobank Foundation Outstanding Filipino Awardees. Nagtapos po siya ng pag-aaral sa College of Science ng University of Santo Tomas at nakakuha po ng Magna Cum Laude Honors. Nagtapos din po siya ng master's niya sa Clinical Epidemiology sa University of the Philippines College of Medicine at
Nagtapos din po siya at nakakuha ng kanyang doctorate sa Educational Management sa University of Santo Tomas. Kasalukuyang professor sa Faculty of Medicine and Surgery sa UST at noong pong 2012, siya po ay nagawaran bilang isa sa mga most outstanding professionals in medicine kung saan kasama siya ng 39 na iba pa ng mga outstanding professionals. At ikinalulugod po namin ipakilala siya sa inyo ngayon sa ating palatuntunan, Ehemplo. Magbabalik po kami, huwag po kayong aalis. Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Nagbabalik po ang Ehemplo. Tulad po ng nabanggit ko kanina, ating kausap ngayon, ang ating napiling Ehemplo na ating guest ngayon ay walang iba kundi si Dr. Maria Minerva Patawaran Kalimag. Dr. Kalimag ang presidente ngayon ng Philippine Medical Association at isang awardee ng 2021 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. At so hindi po tayo mag-uusap tungkol sa medisina. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa buhay na nagiging katangi-tangi dahil sa ilang katangiang itinabuhay ng ating guest ngayon. So welcome po natin siya. Dr. Kalimag, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa inyo, Sir F. Nagagalak po ako at kasali ako dito. Thank you. Nako, kami po dito sa Ehemplo ay laging excited tuwing meron kami makikilalang may kwento na may kwenta. At ang kwento po ninyo ay talagang kahit sa unang basa pa lang talagang nakita namin dapat na matutunan, marinig din ng lahat. Naipakilala ko na kayo konti lang kanina, pero please tell us, paano kayo nagsimula sa inyong pangarap bilang isang doktor at isang guro sa larangan ng medisina? Paano ba nag-start ang lahat? Bata pa po ako, alam ko na magiging guro ako. Dahil kasi sinusundo namin ng nanay ko sa school. Nagna-night classes siya nung bata pa ako, and nakikita ko paano siya magturo. Tatay ko teacher din. So ang nanay ko po teacher sa math, ang tatay ko naman ay teacher sa sciences sa UST. So siguro natural lang na maging teacher din ako, no? So pero yung doktor, nakikita ko kasi yung uncle ko ng mga doktor. So, bata pa ako, nagbabasa na ako ng medical books. Hindi ko alam kung para saan. Okay. So parang halos no choice kasi lahat ng mga influences ninyo sa paligid ay nasa ganon. Teacher, doktor. Hindi ba nagkaroon ng malaking pressure yon? Was there a time na sabi nyo ay
teka, ayoko yata, lahat kayo doktor at teacher, pero ako maiba naman. Or was it always the same? Hindi siguro. Siguro kung hindi ako naging doktor, baka teacher naman ako ng kahit ibang linya, di ba? So, there was no pressure at all. So, nung naging doktor na ako, I realized na hindi pala ako makakapag-practice sa UST without teaching. So, yun, naturally, naging teacher ako. It was 35 years ago. So, and I did not start to teach in medicine. Okay. Sa Faculty of Pharmacy muna ako nag-umpisa kasi wala pang bakante. Okay. At that time, nung nagsisimula pa lang itong inyong journey towards becoming a professional in medicine, ano yung environment? Was it conducive to going into this career? Popular ba ang kursong ito, or was there any opposition or discouragement na nanggaling from anyone? Mas iba kasi noon pagka ang mga magulang na noon gusto kaming gawing doktor, no, or gusto nilang maging doktor kami, ayaw nila kaming pumunta sa nursing, sa medtech, sa pharmacy kasi ang isip nila baka hindi kami magtuloy. So, dati ang kurso na kukunin mo kung gusto mo mag-doktor is BS Pre-Med. Okay. So, ang yun, wala kang mapapractice na ibang kurso pag hindi ka talaga nagtuloy sa medicine. Okay. So, that was how it was. Ngayon, pwede ka mag-nursing muna, pharmacy, kahit nga hindi scientific yung course mo kahit iba, economics, political science, pwede ka mag-doktor. Okay. That was many years ago. At now, nandito kayo sa kasalukuyan ninyong tinatahak na career. This is where you were meant to be. Between then, yung nagsisimula pa lamang, and now, na talagang you're at the very productive and peak of your career, did you foresee na magiging ganito ang takbo ng inyong karera, ng inyong profession? Or did you foresee anything different? Nung time na yon, looking back, wala kasi dati, ang tingin mo lang pag-graduate mo dito ka na pupunta, di ba? Parang a path is always laid out for you. So, but then I started knowing na I have leadership skills. When I was in medicine, no, sa mga orgs, and then syempre pagdating sa residency, I became chief resident in anesthesiology. So, ganun nag-umpisa yun. And I realized na pagka pala may calling ka, no, di ba sabi nga nila, realize and answer your calling. Naiiba, pwedeng maiba yung path mo and you just have to do that, no? Sundan mo yung path na yon, hindi lang yung kung ano yung dating iniisip nila na pwede mong gawin. Marami ka palang pwedeng gawin. Okay, all right. You mentioned calling, ibang-iba yon sa simply having a job or pursuing a career, kasi ang calling ay talagang kahit saan kayo ilagay na lugar sa mundo, if you're sure about your calling, talagang yun ang inyong pursue no matter what happens. Would you say na you are happy, you are fulfilled where you are right now? O meron pa kayong gustong abutin na mga areas sa inyong calling na still lies ahead in the future para sa inyo? Meron pa siguro. Kasi basta habang hindi tayo tumitigil mag-isip. Okay. May pang pwede. And of course, at this point in time, hindi ka na masyadong sa karir
Kasi at this point in time, advocacies na talaga ang nag-uudyok, kumbaga, na magpatuloy ka sa ginagawa. Okay. Okay. Ang Pilipinas ay isang very rich place kung saan napakaraming opportunities for advocacies, for pursuing dreams and visions. Ano ang nakikita ninyong parang mga bright spots sa Pilipinas ngayon where your calling can be put to productive use, hindi lang para sa present generation, but even for future generations? Nakakatuwa at nasabi nyo yung future, no? Kasi talagang visioning is all about having all these things for the future generation. And makikita nyo ngayon na ang mga kabataan, no, mulat sila sa lahat ng mga dapat maganap sa mundo no? Kasi nakikita nila, nakakompare nila yung ngayon at saka yung iniisip nilang bukas. And we have to support them in all of these dreams as well. Kasi kumbaga tayo na daanan na natin yon. So kailangan naman yung kung ano naman yung nakikita ng mga kabataan ngayon, suportahan din natin sila. Maganda po kasi ang nakikita ko for the future generations. Marami po kasi akong bata. Marami po akong anak. So nakikita ko sila spanning 15 years, no? And iba-iba po talaga ang kanilang mga pananaw. Yes. At sa nakikita ninyo na takbo ng inyong career, and the way your children, your family, ay nagpapatuloy din sa kanilang chosen careers. Some in education, medicine, but merong advocacy ang bawat isa Do you see na itong mga opportunities na meron tayo sa Pilipinas ay enough to keep Filipinos in the country, or kailangan bang i-pursue ng mga kababayan natin yung mga similar passions nila elsewhere in the world? Ano ang inyong pananaw sa mga ganyang decisions? Isip ko kasi para sa bawat isa sa atin, meron talagang nakatakda di ba? Kumbaga dapat kung saan natin, sa tingin natin, pwede silang umusbong, then hayaan natin. Kasi nga, ngayon ang nakikita natin, hindi na lang local no? Hindi rin global. Di ba yung sabi natin, local. No? Yes. Local. Yung pwede tayong magkaroon ng opportunities outside, give it back to the Philippines. And yun, interchange, collaboration, importante po yun Kahit na sa pag-aaral natin, sa pagre-research, kung meron tayong opportunities to collaborate with others from other countries, then let's do it. No? Importante yun. Sa inyong journey as a professional, as you have been recognized by various groups sa inyong excellence, sa inyong tinatakbong karera at sa inyong advocacy, saan nyo nakikita na dapat ay ma-multiply pa ang inyong sarili among the present crop of professionals in medicine and education para ang inyong vision ay ma-carry din ng iba towards fulfilling of the potential ng bawat Pilipino at para na rin sa ating bayan? Ang ginagawa ko kasi ngayon puro inspirational messages, giving inspirational messages, teaching. Yun, usually pag alam niyo ba yung ngayon na storytelling? Yes. Ito kaya natutuwa ako dito kasi ang umpisa natin ay kwentong buhay Kasi mahirap ituro ang mga bagay na halimbawa role modeling, di po ba? Kailangan po ma-express natin yon at gayahin tayo ng iba. So,
importante po yun. No? So, hopefully others will catch up and say, that's the way to do it. No? Kasi hindi po madali yung halimbawa maging leader, no? Kailangan lagi kang isip ng bago, kailangan isip ka ng isip paano ka maiiba, be different, no? Paano ka magsisis ng opportunities, laging ano yung nakaambang oportunidad na kailangan mong gawin. Otherwise, it might miss you or you might miss it, di ba? So, importante po yun. So, that's what I teach, especially yung career pathing and succession planning kasi dyan po medyo maraming kailangan na ituro tayo sa mga kabataan, no? For them to have an open mind. Okay. Open mind. Sa inyong paggalaw sa iba't ibang mga circles and groups at sa inyong opportunities to engage with the young people, with the emerging leaders ng ating society, ano ang nakikita niyo yung quality ng kanilang response in terms of what they want to do? Are they after excellence? Are they after improving life as a whole for other people? Or is it basically the same pa rin as before na materialistic, narcissistic, self-centered? What changes are you seeing? Sa mga kabataan ngayon, I see spark of enthusiasm, no, to improve life in general for the Filipinos. I see that they have a different mindset. Minsan sasabihin nila, it should not be done that way, it should be done this way. So importante po engagement, Sir F. No, engage mo sila. So, pag may sinasabi sila, makikinig tayo. And then, ulitin natin sa kanila, ito ba yung sinabi mo? Ganito ba? Tama ba yung pagka-interpret ko? Kasi baka po iba naman pala yung nasa isip nila, no? So, kahit yung mga bata ko, mga anak ko, lagi kong sinasabi, kwento ka naman. Anong nangyari? Bakit? Ganito, no? Yes. Importante yun. Kasi all we can do is actually role model. Yes. For them. And then, sana makatch nila. That's what I also do for our residents, for our students, no? Laging sinasabi ko sa kanila, a message that I always say, hindi lang ako, pati si Dr. Kalimag, yung kabiyak, no? Laging sinasabi namin na galingan nyo mga anak. And whenever our students would have an exam or engage in a contest for research, for example, or whatever competition or mga high stakes na mga engagements, I would always tell them, galingan nyo, focus and excel. So, I think yun, na-imbibe yun pagka sinasabi mo, because when that message is said, it is a message of trust and confidence. Kasi hindi mo sasabihin galingan mo kung alam mo medyo, di ba? Pero pag sinabi mo yun, regardless of what the outcome may be, parang sinasabi mo na naniniwala akong kaya mo. Yun. Napakaganda, kakatuwa. You are not only an active listener, but you are also a very efficient motivator. Mga kababayan, mga kaibigan, kayo po yung nakikinig sa ehemplo. At ang kausap po natin ngayon ay walang iba kundi si Ma'am Minerva, Dr. Maria Minerva Kalimag. At siya po ay patuloy natin makakakwentuhan when we return from a short break. At pagbabalik natin, malalaman natin ang iba mga bagay na nasa kanyang puso, mga kanyang narating na mga advocacies, mga narating ng kanyang passion for reaching the current and the future generation of leaders simula sa kanyang sariling pamilya. Pagbabalik po ang ehemplo.
Panginoong Ama, aming tinataas sa inyo ang aming mga kababayan na naipit sa gera sa Ukraine at Russia. Panginoon, bigyan niyo sila ng katarungan na nanggagaling, Panginoon, sa inyong puso na ipinaglalaban ang aming mga kababayan doon at hindi sila maging bihag at biktima ng agenda ng tao. At panalangin din namin ang divine wisdom, Panginoon, para sa opisyales sa liderato ng Department of Foreign Affairs at ang Philippine Overseas Labor Office na, Panginoon, na sila ay papatnubayan hindi ng agenda ng ibang bansa kung hindi ng inyong banal na katarungan at karunungan para sa aming mga kababayang nangangailangan ng repatriation at ng ayuda. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagbabalik ang ehemplo dito po sa FEBC Philippines. Thank you for joining us. Kasama natin si Dr. Minerva Kalimag. Siya po ang napili nating ehemplo ngayon. At ako'y natutuwa dahil ang kanya pong ang takbo ng kanyang career ay talagang nagpapakita ng iba't ibang uri ng mga aralin sa buhay na pwede nating magamit kahit tayo hindi doktor o hindi educator or ibang-iba ang path natin sa buhay. Nakita naman niyo yan doon sa mga susunod nating bahagi ng kwentuhan. Minerva, kanina na pag-usapan natin yung pagsisimula ng inyong career at kung saan kayo nandoon ngayon at yung iba't ibang mga values ng inyong pamilya that brought you to where you are. At kayo po may malaking pamilya rin naman na ang bawat isa ay talaga mayroong contribution sa chosen careers nila. Nakakatuwa na makita ang isang pamilyang ganito na nagpapalakasan sa isa't isa. Walang competition, but there is mutual strengthening and encouragement. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang tinatawag ninyong Kalimag family, flying and soaring together. Hindi ko alam kung ito may kinalaman sa paglipad ng mga ibon, the mighty ducks kung inyong tawagin. Can you tell us a little bit about that family philosophy of yours? Kasi nung mga bata pa sila, they love watching the mighty ducks, no? And nung tiningnan ko yung Flight of the Mighty Ducks, sabi ko nga, magandang gawing to, kumbaga parang family tagline, So, sabi ko, the Kalimags fly together, soaring high. Kasi yung mga ibon, kapag lumilipad sila in a group, hindi sila napapagod kagad kasi yung bawat isa sa kanila produce the uplift for the birds that come behind. And yung pang isang bagay na dyan is yung pagka nag-fall back yung isa, somebody takes the lead agad, no? So, little did we know that yun nga, magiging siya, no? Trigger siya for us gaining resilience, yung responsibility, saka yung reassurance for each other during times of crisis. So, yan po. So, importante yan na meron kayong parang isang sabi lang, alam na agad ng bawat isa, no? Parang yung may messaging kayo na Kalimags fly together. So alam na nila agad yun. What you mean. Okay. Nakakatawa na yung ganyang klaseng kasabihan ay hindi lang tagline, kundi talaga isinasabuhay pa rin. Pero was there ever a time sa inyong buhay, sa inyong career, sa pag-aaral at pagpapractice ng inyong profession na naka-encounter kayo ng pagsubok
any discouragement, any negative experience that caused you to question your ability, or tama ba itong akin na pasukan? Was there anything like that na dumating sa inyong buhay? It was siguro yung yung nung namatay si Dr. Kalimag in 2009. No? And at that time, there were 4 of them who are in med school. 4 of our 8 children are already in medical school at that time. So, hindi ko po pwedeng ipakita sa kanila na malulugmok ako or paghihinaan ng loob. Kasi natakot ako na at that time, 10 years old pa lang po yung bunso namin. But sila din yung nag-uplift kasi sabi nila, Mama, kaya natin to, kaya mo yan, nandito kaming 8. So magsuporta tayo sa isa't isa. So that's how it is. Yung 10-year-old namin ngayon, nasa 3rd year medical school na, and the 7 are already graduates of medicine. So, palagay ko, dati hindi ko pa siya maikwento kasi kumbaga parang work in progress na po. Yes. Pero ngayon, naikikwento ko na kasi nakikita na natin yung resulta eh. Yeah. Siyempre, pag nagdadaan yung mga pagsubok din, kasi siyempre, sa financial, di ba? Pero magtutulungan. So, there was a point in time na pati yung mga elder ones, sabi nila, Mama, kami na magbibigay ng baon dun sa mga mas nakakabata. Wow. So, magtutulungan. So, mag-aaral sila ng mabuti para magkakaroon sila ng scholarship. Mababawasan ng babayaran mo, Mama, sasabihin nila. So, yun. Okay. Alam niyo yung tinatawag na self-fulfilling prophecy? Na, kasi kung ano yung iniisip mo, ganon yung way na magre-react yung ibang tao sa'yo, and then you will also gain more confidence. Palagay ko, that is something that each of us should imbibe, yung mentality. Okay. Kasi what you expect to do, what you hope to be, yun ang nangyayari. Self-fulfilling prophecy, sinasabi nila. Okay. Siyempre, ang bawat tao ay hindi maiwasan dahil life is real at merong challenges na harapin. In your case, what might have been a setback ay naging paraan pa para lalong lumakas ang bonding within the family at yung soaring high nga. Pero marami sa ating mga kababayan na ang may dinadaan ng mabibigat na mga pagsubok na hindi basta-basta alam ng bawat isa kung paano malampasan. Example na dyan yung inyong pinag-aralan na HIV transmission, ang inyong PWID project. Paano ninyo nakikita na itong challenge na ito sa ating lipunan ay magiging ma-turn around natin para yung malaking problema ay maging opportunity for growth, for development, for reinvigorating the population? Marami tayong mga social problems no? And lahat ito, tingin ko, masasagot lang po ng research, no? Ang ginagawa ko lang po is magsulat. Pag merong something that bothers me, susulat ako. So, at masaya ako na naging kasapi sa Research Center for Social Science and Education sa University of Santo Tomas. Dahil talagang dyan ko napalawak yung aking pananaw sa research saka sa pagtuturo. No? Dahil sa Research Center sa Social Science, nakamit ako ng mga social scientists, educator researchers, mga those who are into kagaya ng HIV na sinasabi natin. Yung sa cancer,
tungkol sa cancer, tungkol sa ano pa, marami pang iba, no? Yung mga problema natin tungkol sa mga peking gamot. Kasi pharmacology po tinuturo ko sa medicine. Tapos yung mga women empowerment issues, no? Yung mga the need to use language as a means, as a medium to teach others. Kasi tayo po 110 plus languages, Philippine-based languages ang ating sa Pilipinas. And yung kagaya namin ng mga doktor, pwedeng baka salita pala kami ng salita, hindi kami naiintindihan ng mga pasyente namin, no? So, yun, no? Yan po, lahat yan na itinuturo natin at tinatry po na saliksikin kasama yung mga estudyante namin sa Faculty of Medicine. So, pag sinabi nilang, Doktora, wala pa kaming naiisip na itong saliksikin natin, no? Itong pag-aralan natin. Tingnan natin, bigyan natin ng boses yung mga pasyente natin. Ano ba yung kanilang dinaramdam? Hindi lang basta tayo magka-count, ilan ba yung may ganitong sakit, ilan ba yung gumaling, ilan ba yung... Hindi kasi bawat isa sa atin may sarili tayong kwento. Kwentong buhay natin, kwentong buhay. Kaya natutuwa ako nung sinabi kong kwentong buhay lang tayo kasi lahat, kahit yung ating mga pasyente, meron ding kwentong buhay. Paano nila nilalampasan yung kanilang sakit, paano nila gusto silang kausapin ng ating mga manggagamot, ng ating mga doktor, no? So, yan. Matatapos po ang araw kahit pagkwentuhan mo tayo mag-gamot. Speaking of kwento, Doktora, I'm sure marami kayong mga kwento na nakaka-inspire, pero is there anything na comes to your mind ngayon na talagang nag-stand out at nagpapakita ng hope in the human spirit sa communication, sa research, sa pag-encourage sa isa't isa? Ano yung mga example of a story na talagang kayo mismo na-inspire? Alam niyo, isang kwento na is yung kwento ng mga pasyente natin na naka-survive. Survivors. Okay. Surviving disease, no? Surviving cancer, for example, surviving COVID. Yung mga, alam mo na, mga sakit na kailangan nilang i-surmount. Kasi otherwise, kapag bumigay sila, no, alam natin na wala na. Kasi usually, hope po kasi ang importante sa pasyente natin, no? So, yung hope na gagaling ako with the help of my doctor, no? Importante yun eh. Halimbawa, kahit mga ang pinakamahirap pong pasyente sa lahat, mga doktor eh. Kasi, una, alam namin kung paano ang prognosis ng sakit. Di po ba? Alam namin kung anong pwedeng mangyari. So talagang kapag kami nawalan ng pag-asa, talagang mahirap po. Okay. So, yung mga kwentong ganon. Like, sabi ko nga, halimbawa, isang doktor na magkaroon ng COVID, for example. No? So, para sa kanya, ang COVID ay isang sakit na kailangang gamutin. Pero pag ang pasyente, ang mismong doktor ang naging pasyente at nagkaroon siya ng COVID, no? Para sa kanya mag-iiba ang dimension ng COVID, mag-iiba. Kasi hindi na siya sakit na kailangang gamutin, no? Kasi siya na mismo nakikipagsapalaran eh. So sa kanya ngayon, ang COVID ay magiging isang sakit na kailangan ng i-overcome or i-surmount, no? Pagkatapos pag gumaling na siya, the survivor story is ngayon, kapag kakaharap niya na yung pasyenteng may COVID, ang COVID ngayon ay isang shared experience. Yes. No, di ba? Kasi nanggaling ako dyan eh. Naramdaman ko din yan.
Mhm. So, ang pinakamagandang kwento talaga ay yung mga kwento ng buhay ng mga Okay. Sarili mo. Surviving crisis, no? And yun ang isa sa pinakamagandang pag-aralan. Okay. Kasi it is the kwento of an indomitable spirit, di ba? Yung hindi ang ganda. So it's a shared experience. Pagka shared ng experience, then yung connection na yun becomes very effective in communicating kung ano ang dapat, and then instilling hope doon sa ating kausap na siyang pinakakailangan sa panahon ngayon na siguro isa yan kung mga meaningful, ano po? Yes, oo. Hindi ako magtataka kung bakit kayo ay naging isa sa mga 2021 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos at ang inyong kahusayan o excellence sa paglilingkod as an educator ay kinilala ng mga kapwa nyo educators but also ng isang foundation katulad ng Metrobank. And yet, ang inyong advocacy is not just to excel and do well, pero meron kayong focus in particular na matulungan ang inyong kapwa, mga doktor, mga fellow physicians, mga pasyente, ang ating planeta, ang PMA itself, and of course the profession, your 5 Ps. Pwede po ba ninyong i-summarize yun for us? Yung 5 Ps po ay yan po yung focus ng lahat ng ginagawa natin para sa mga kapwa-doktor, no? Kasi, so yun nga, na-mention ninyo, the profession itself, no? Medicine, the Philippine Medical Association, yung samahan namin ng mga kapisanan ng mga manggagamot sa Pilipinas, tapos ang ating mga pasyente, no? At saka sinabi ko, physician, yung planeta natin, no? Kasi yes, importante po na yung ating planet ay maging healthy. And isa po yan sa laging focus ng aking leadership, kahit na sa PSA, sa mga society ng anesthesiologists, sa international at saka sa Philippine Medical Association, yung planetary health, no? Mm-hmm. Yes. Kasi kung hindi siya malusog ang ating planet, damay po tayong lahat. They are intertwined, they're interconnected. Yes. Napakaganda. Tama-tama naman ang April ay Planet Month. At ang kalusugan ng ating planeta ay dapat talagang pinagtutuunan din naman ng pansin. Apektado po kasi lahat ng ang lahat ng Sustainable Development Goals, di ba? Life on Earth, life on in the seas, yung ating food security, yes, health and well-being. So lahat po so pagka po talagang kailangan natin binangin ng ating galing. It's the only planet we have. Sa ating pong pagbabalik dito sa ehemplo, pag-uusapan naman namin ni Dr. Minerva Calimaga ang tungkol sa pagiging isang Pilipinong pwedeng matularan ng kapwa Pilipino. Yan po ay sa aming pagbabalik. Wag po kayong aalis dito sa ehemplo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783.
at Metrobank current account number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Bishop Pio Estica, Senior Pastor ng Malabon International Baptist Church. Samahan niyo po ako sa isang panalangin patungkol sa gulong nagaganap sa Ukraine. Salamat po, Panginoon, na kayo ay Diyos na nakikinig sa bawat karaingan namin. Kaya hinihiling po namin ang inyong pangangalaga sa mga pamilyang nasa loob ng shelter home sa Ukraine, naghihintay na humupa ang digmaan. Nangangamba at wala po halos matakbuhan, damayan mo sila, Panginoon. Hinihiling ko rin po na bigyan ninyo ng karunungan at kalakasan ang mga frontliners na naharap sa mapanganib na sitwasyon, hindi lamang ng digmaan kundi ng pandemya na nagaganap doon sa lugar na yon. O Diyos, sa pamagitan ng inyong kapangyarihan ay hinihiling po namin magkasundo ang dalawang panig. Gabayan, Panginoon, ang pag-uusap ng dalawang panig upang humupa ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan. Dakilang Diyos, sama-sama po naming idinadalangin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan si Kristo Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Nagbabalik po ang ehemplo at dito po sa ating huling bahaging ito ay patuloy natin kinakausap si Dr. Maria Minerva Kalimag, ang ating pong ehemplo sa larangan ng education, kalusugan, advokasya ng pagtuturo, pananalaga sa kapwa, sa ating mga pasyente na mga doktor at sa ating planeta din. Napakalawak ng advokasya ng ating guest ngayon sa ehemplo. Dr. Kalimag, ito pong ating pinag-uusapan na may kinalaman sa napakaraming mga scope ng dalubhasaan. Pero para sa inyo, meron kayong pinili na track at ang inyong buhay ay talagang isinentro niyo sa education, sa health, and then of course, bringing others along para ang kanilang sariling mga journey, beginning with your family, ay talagang ma-realize ng bawat isa. Sa inyong nakikitang pagtingin sa future, ano ang mga challenges na hinaharap ng mga Pilipino in realizing their individual goals and visions in life? Ano ang mga nakahadlang dyan na dapat nating ma-recognize at malampasan? Ang importante kasi sa atin, yung siguro yung dapat ma-realize natin yung kanya-kanyang strengths natin. Importante yan eh. So, dapat nagsisimula sa magulang, di ba? Na i-impart nila sa kanilang mga anak na ito yung we make them strong because we give them all the opportunities. Kahit na tayong mga magulang ang mahirapan, but we also encourage them to own their triumphs. Importante po yun na sila mismo, yung mga kabataan,
ano sila yung magkaroon sila ng sarili nilang lakas and to overcome challenges. Kasi hindi po na ituturo yan. Kailangan sila mismo. They should own their kumbaga triumphs. They should own their triumphs. Yan po yung isang nakita ko na importante na matutunan ng mga magulang para ituturo nila sa kanilang mga anak. Hindi yung lahat madaling makuha, lahat madaling, 'di ba, yung isa diyan is yung tinatawag natin na delayed gratification. Yes. Importante pong matutunan niya ng mga kabataan na hindi lahat ng bagay ay madaling makamit. So, minsan, pwede po ba, mamang ganito, sandali lang, wala pa tayong means, no? Hintay tayo ng konti. So, yes. And then, kasi by doing that, they also become more resourceful, no? Pwede silang gumawa muna ng mga bagay na para, anong tawag dito? Ma-tide over yung kanilang needs, no? So, importante yan. Kasi pag madali lahat ang mga bagay-bagay na makamit, hindi rin nila na-enjoy yun. At the end of the day, nakakalimutan nila kasi wala naman silang ginawa, di ba, para makamit yung mga gusto nila. Humingi lang sila, humingi lang. So as Filipinos, I think yan din ang importante na makita natin pagbibigay natin ng mga kailangan, di ba yung sinasabi natin that don't give them the fish, no? Give them the competency in order to fish. Yes. Or para matuto sila na gumalaw, no? Para makamit yung kanilang gusto. So, yan. Importante yun. Ayun. May mga generations na tinatawag nga na masyado namang kayong entitled. Gusto ninyo makuha agad ang hinihingi. Mukhang isa yun sa mga dapat na malampasan na. At I can see na talagang yung ganong klase ng pagtuturo at pagpapalaki sa mga anak sa pamilya ay na-practice na sa kalimang household at yon ang nagbubunga ngayon na. Siguro ang last ko na lang natanong dahil ang ating palatuntunan ay tinawag na ehemplo. What would you say should be the traits ano ang dapat na maging katangian ng isang tao para siya ay maituring na ehemplo ng kanyang kapwa? Importante na maging ano ba ang ating lifelong learner. Aral ng aral. Lalo na ngayon, no? Kasi nasa internet po lahat ng informasyon. So importante na paano bang ginagawa ng iba? Paano ba nila ginawa ito? Tapos i-integrate mo sa buhay mo kung paano mo siya magagamit, 'di ba? So kapag tinanong mo ako ng ganito, meron kang masasagot kasi one, napag-aralan mo siya, matutunan mo na ganito pala. Tapos we should be able to walk our talk. Okay. Kapag may sinabi kang ganito, no, kailangan panindigan mo, kailangan makita nila sa'yo na sinasabuhay mo siya. Hindi pwedeng nagsalita ka ng ganito pagkatapos iba yung ginagawa mo sa totoong buhay. No? Di ba? So, yan. Tapos, sabi ko nga kanina, uulitin ko ngayon, dapat lahat ng ating gagawin ay isusulat natin. No? Marami pong mga manunulat ang nagsabi na kailangan siguro kung ano man yung isinabuhay mo, isulat mo. Okay. Kung ano man yung pinagdaanan mo, isulat mo. Bakit po? Dahil maikli lang po ang memory natin. Buti pa nga Facebook may memory. Bumabalik. Ayaw nga pala, may nangyari nga pala ito.
Pero kasi tayo mismo, no, dadating ang panahon siguro, yung ating memory medyo maglalag behind, no? Pero pag nakasulat at binasa, ito pala yung iniisip niya nung panahon na yon, no? Kaya importante rin yung immediacy, no, ng pagsusulat, kasi habang lumalaon yung panahon, yung emotions mo, yung inisip mo, yung mga kung ba't mo ginawa yung isang bagay, pwede po kasi hindi mo na maisulat yun dahil nakalimutan mo na. Yes. Pero yung immediacy na nag-uudyok sa'yo ngayon, sulat mo na, para hindi mo makalimutan, isulat na agad. Ganyan din po yung nangyayari sa akin sa mga advocacies, no? So kapag ka naisipan ko ngayon, kailangan, I have to tell it to somebody else already. Kasi para merong magpapaalala sa akin. Kala ko ba sabi mo noon, ganito, oo nga, no? Nakalimutan ko yata yun. Yes. Follow up yun, Okay, so, okay. Ang galing. Ang ganda. Ako, thank you very much. Lifelong learning, walk your talk, document your journey. Napakalinaw, Dr. Maria Minerva Kalimag. Ako, tuwa po ako sa mga kwento ninyo at ako isa sa mga unang nakarinig nito. I'm sure marami nang nakarinig din ng inyong mga kwento. At thank you for joining us dito sa Ehemplo ngayong araw na ito. Is there anything na gusto ninyong ipabaon sa ating listeners ngayon before we close? Ako po magpapasalamat kasi natuwa po ako nung nakatanggap ako ng paunlak, no, tawag dito, ng imbitasyon, at ako'y nagpaunlak na agad dahil kasi ehemplo, no? That's what we want to be, ehemplo para sa iba, no? To be role models. Ganyan po tayo dapat lahat, maging role models po tayo para sa iba. Yan lang po ang masasabi ko. Okay. Nako. Maraming salamat. On behalf of the many people. Salamat po. Yes. Marami kayong nabago ng mga buhay. Maraming nabigyan ng pag-asa, naturuan. And I can see that, by the way, your career has progressed. Tapos, by the recognition na ibigay sa inyo ng iba't ibang mga grupo. Maraming salamat. At ako po naman ay nagpapasalamat din sa inyo, kaibigan, sa inyong pagtutok dito sa Ehemplo. Kung kayo naman ay mayroong gustong i-suggest na pwede nating makakwentuhan, please let us know. Text lang po ninyo kami sa 0999-223-5675 o kaya naman ay sa 0916-296-6620. Pwede rin mag-email sa dcasinfo@febc.ph or pwede ninyong puntahan ang Facebook page ng Ehemplo FEBC Radio. So sa ngalan po ni Dan Andrew Cura at ng ating mga nakasama ngayon, Ariel Mendoza at Brian De La Cruz, ako po si Efren Palyurina. At lagi pong tatandaan na saan man, kailan man, at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.